Inilabas na ng Senate Sergeant at Arms ang CCTV footage sa Senado mula sa tatlong magkakahiwalay na araw noong 2008. Makikita rito ang pork barrel scam witness na si Ruby Tuason sa 6th floor ng Senado kung saan matatagpuan ang opisina ni Senador Jinggoy Estrada. Pero giit ni Estrada, ang mismong videong ito pangaraw ang magpapatunay na hindi siya dinalhan ng kickback ni Tuason. Wala raw kasing dalang malaking bag si Tuason gaya ng sinabi nito sa kanyang testimonya sa Senado. Samantala nagkasagutan naman sina Estrada at Senador Alan Peter Cayetano dahil sa paratang na ginagamit di mano ni Cayetano ang mga pagdinig para itulak ang kanyang ambisyong tumakbo sa eleksyon 2016. Live mula sa Senado, may report si Jam Sisante. Jam? Jessica, kunesyon ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech ang kredibilidad ng dalawang pinakabagong testigo laban sa kanya sa pork barrel scam. Ibinida din niya ang bahagi ng CCTV footage ng Senado na nagpapakita ng isang maliit na handbag o shoulder bag lang ang dala ni Ruby Tuason nang bumisita ito sa Senado noong 2008. The truth in this proceeding. Sa kanyang testimonya noon, sinabi ng provisional witness sa di umano'y pork barrel scam na si Ruby Tuason na siya raw ang personal na nag-deliver kay Senador Jinggoy Estrada ng mga kickback umano nito. Minsan sa bahay umano ng senador sa Green Hills, minsan sa Senado. Kanina, inilabas ng Senate Sergeant at Arms ang CCTV footage mula sa tatlong magkakahiwalay na araw noong 2008. Kuha rito si Tuason na nasa ika-6 na palapag ng Senate Building kung saan naroon ang opisina ni Senador Jinggoy Estrada. Alas 5 ng hapon ng November 17, 2008, makikita sa CCTV na lumabas si Tuason mula sa elevator papuntang 6th floor. May dalang shoulder bag at may kausap sa telepono. November 19, 2008, muling tumungo si Tuason sa 6th floor ng Senado. May kausap na babaeng naka-ID pero hindi tulad ng nakalipas na araw, wala siyang dalang bag. December 18 ng taong din yun. Muling nakita ang paglabas ni Tuason sa elevator ng 6th floor. Meron siya uling dalang bag sa pagkakataong ito. Ang sabi noon ni Tuason, I used a hand carry one time. Hand carry bag? Yeah, yung may gulong. If it's let's say mga 1 or 2 million, kasya in my bag. Because ganun lang ho naman kalaking 1 million eh. Ayon kay Estrada na nag-privilege speech kanina, imbes na madiin siya ng CCTV footage, ay pabor pa raw sa kanya ang nakita rito. Take note, the bag that she was carrying. There was no duffel bag. Minutes later, 5:15, on the same date, she was seen exiting the elevator on the 6th floor. Remember, take note, no duffel bag. Patunay anya na hindi siya dinalhan ni Tuason ng milyon-milyong pisong halaga ng kickback gaya ng sinasabi nito. Muli namang inungkat ni Estrada ang kinalaman di umano ni Tuason sa Malampaya Fund Scam. 242 million pesos raw ang nakickback ni Tuason na pinambili raw nito ng malaking bahay sa Dasmariñas Village na binansagan ni Estrada na Malampaya Mansion. Tinawag po itong Malampaya Mansion ng mga malalapit kay Mrs. Tuason sapagkat ito ay isa sa mga katas di umano ng kanyang Malampaya kickbacks na sinasabing umabot sa halagang 242 million pesos. Pinuna rin ni Estrada ang bagong lutang na testigo na si TRC Director General on Leave Dennis Cunanan. Idinitalye ni Estrada ang mga biyahe raw ni Cunanan na umabot sa 80 sa loob ng 10 taon. Hindi po ata sinusuportahan ni Dennis ang programang pangturismo ng ating gobyerno. Dahil sa dalas niyang nasa labas ng Pilipinas. Isipin mo nga naman na para kay Dennis mukhang it's more fun outside the Philippines. Dati nang itinanggi ni Cunanan na nakinabang siya sa PDAF ng mga mamabatas. Si Tuason naman, handa raw ibalik ang 40 million pesos na kinita niya sa umano'y scam. Sunod namang binanata ni Estrada ang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa PDAF scam. Ginagamit lang daw ito ng ilan niyang kasamahang senador para sa kanilang ambisyong tumakbo sa 2016. Pati ang ilang kasama natin dito sa Senado ay sinintensya na po kami. Napakasakit at nakakalungkot po, Ginoong Pangulo. It is unfortunate that some senators have been using the Senate Blue Ribbon Committee hearing on the PDAF to advance their own political agenda.
Dito na tumayo si Senador Alan Peter Cayetano. Pakiramdam daw niya kasi siya ang pinatutungkulan ni Estrada. Hindi na in aid of legislation to eh. In aid of 2016 na ito eh. Unang-una, hindi ko naman sinasabing pagtanggol mo ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Kahit sino dito sa Senado. Kahit kay Senate President. Never ako humingi ng tulong. Never ako humingi ng tulong sa'yo, Senator Cayetano. Oo nga po, hindi ka humingi ng tulong sa akin. Pero binabanatan mo naman kami pag ginagawa namin trabaho namin. Eh di ganun din yon. Parang humingi ka ng tulong sa amin, Mr. President, na parang sinasabi nyo, tumahimik na lang kayo. You want me to give you special attention? You want me to be quiet? No. I'm not Well, why are willing you, to do that. if that's the case, Mr. President, then bakit pag sa iba nating ginawa, hindi mo sinasabing nagpapasikat? Pero ngayon, papasikat, may 2016 pa. Humirit namang muli si Estrada na hindi niya nagustuhan ang paggamit noon ni Cayetano ng bansag na sexy para tukuyin siya. Ikaw ba, tama ba yung mga tanong mo nung nakarang hearing? You're capitalized on always mentioning tanda and sexy. Sir President, Pagtatanong ba yun o pangungutya na sa amin ni Senator Enrile? yung tanda, with all due respect, no, napaka, ano naman po, because meron po tayong senior senator dito. Pero yung sexy, etc., no offense, Senator Jinggoy, I wouldn't think that that's you, eh. No? Okay. No, I thought it was a woman. Order, please. Order. Mr. President, Order. I mean, I know you're an action star. I know maraming may crush sa'yo, etc. But sa akin kasi, pag sinabing sexy, babae ang isip ko, wala namang nababanggit na babaeng senador sa lahat ng to. Present. Inalmahan din ni Estrada ang mungkahi ni Cayetano na bumuo ng special court para dinggin lahat ng reklamong kaugnay ng sinasabing PDAF scam. Ani Estrada, hindi naman daw nito mapapabilis ang pagresolba ng kaso. Matapos ang tensyonadong pag-uusap ng dalawa, nagsalita ang isa pang respondent sa plunder complaint na si Senador Juan Ponce Enrile. Anyone who is interested to find out my view about the whole case, point by point, then they are welcome to read my counter affidavit. Jessica, sabi ni Senador Estrada, sa korte daw niya sasagutin point by point lahat ng mga akusasyon laban sa kanya dahil ayaw daw niya dun sa trial by publicity na ginagawa raw sa kanya at sa iba pang inaakusahan doon sa pork barrel scam. Jessica. Okay, pero as of now, Jam, wala pang affidavit si Senator Estrada, si Senator Juan Ponce Enrile, and si Senator Revilla. Jessica, nagsubmit na sila ng kanilang counter affidavit doon sa Office of the Ombudsman as far as we know. At doon nga basically ang kanilang depensa ay hindi naman na responsibilidad ng lawmakers na alamin kung paano yung implementation ng PDAF projects nila dahil nandun na raw yun sa implementing agencies. Implementing agencies na raw yung nakikipag-usap dun sa mga mag-i-implement nitong NGO at sila daw dapat mag-check kung talagang nakaabot dun sa mga recipients yung mga proyekto na pinondohan ng pork barrel nila. Okay, Jessica. I stand corrected therefore. Question ko lang, dun sa sinabi ni Senator Estrada, no, na sa 6th floor nakunan yung mga CCTV video na yun na ba lahat yung CCTV video na nakunan on Ruby Tuason o meron pang iba? And match ba yung year 2008 doon sa naging testimonya ni Ruby Tuason sa Senado? Yes, Jessica, kung matatandaan natin, sabi ni Ruby Tuason, noong 2008 daw siya nakipagtransaksyon kay Senador Jinggoy Estrada. Kaya sabi ni si Senador Estrada mismo ang nag-request sa Senate leadership na ilabas yung CCTV footage na pagbisita doon ni Tuason noong taon na yon. And since walang specific date na binigay si Tuason, ang gagawin ngayon ng Senate Sergeant at Arms, i-review lahat ng CCTV footage para sa taong iyon. Yung pinakita natin kanina na 3 araw na CCTV footage, ano pa lang yun, preliminary pa lang yon dahil 3 buwan pa lang, October, November, December pa lang ang nare-review ng Senate Sergeant at Arms. Kailangan pa raw nila siguro ng mga 3 buwan para matapos yung review talaga ng buong taon na 2008. Okay, Jessica. so posibleng meron pang iba. So hindi natin pwedeng yes, Jessica, posibleng hindi natin pwedeng sabihin na conclusive na ito na yon.
Tama, Jessica, hindi pa masasabi talaga na conclusive na yung nilabas na initial na CCTV footage. Isa pa sa mga inaabangan natin kung may makita ba tayo na may dala si Ruby Tuason na maraming pagkain kasi 'di ba isa sa mga sinasabi ni Senador Estrada, ang dala daw sa kanya ni Ruby Tuason ay merienda. Meron din sinasabi naman si Ruby Tuason na minsan meron siyang dala na parang trolley na bag, meron din siya sinasabi na may dala siyang duffel bag minsan. So yun yung inaabangan natin nung lalabas ba yun sa ibang CCTV footage, Jessica. Okay. At doon sa testimonya niya, sinabi niya, minsan sinasalubong siya doon sa parking lot o basement, di ba? Itong video na pinakita ngayon, sa 6th floor ito, hindi ito sa basement. Jessica, sa kasamaang palad, wala na yung footage ng CCTV doon sa basement. Kasi noong 2010 daw sila nagsimula mag-record sa DVD. So yun lang yung may record sila. Before 2010, sa VHS daw nag-record yung Senate Sergeant at Arms. So after 30 days, pinapatungan nila yung VHS. Kaya nawala na yung CCTV para doon sa taong 2008. Jessica. And wala ritong nakita na mga duffel bag o rollers na katulad nga ng binanggit ni Ruby Tuason sa kanyang testimonya. So far, Jessica, base doon sa pinalabas na CCTV footage sa 6th floor, saka doon sa main lobby, walang nakikita ang gano'n na footage tulad ng sinasabi ni Ruby Tuason. Sino Jessica? yung mga babae na kasabay niya? Merong isa na kitang-kita na may kasabay siyang pumasok. Na-identify na ba kung sino yon, kung kaninong staff ba yon, kung staff man ng isa sa mga senador o ng Senado mismo? Jessica, sabi nung Senate Sergeant at Arms, staff daw siya ng isang senador pero hindi ni Senador Jingo Estrada. Mukhang nakasabay lang daw sa elevator at yun nagkausap. Pero hindi naman mukhang dun sa opisina ng senador na yun pumunta si Ruby Tuason, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Jam.